Amin po kayong wini-welcome sa programa pong ito at masaya po kami na muli nyo kaming pinatuloy sa inyo pong mga kanya-kanyang tahanan at lugar sa pamamagitan po ng programa pong ito. Ako po si Pastor Bjorn Capiendo at sa hapon pong ito ay makakasama po natin ang isang pastor na nakatalaga dito po sa nasasakupan ng Cavite Mission at atin po siyang mapapakinggan sa kanya pong pagpapakilala. Pastor, magandang hapon po sa inyo. And magandang hapon din, Pastor Bjorn, at ganoon din sa lahat po ng nakikinig po sa atin sa buong Pilipinas na nasasakop po ng atin pong live coverage. Ano po? Ako po si Pastor Melvin Hamora. Ako po ang District Pastor ng Imus 1 District. At akin pong pinasasalamatan una ang Panginoon dahil sa kanyang pag-iingat po sa atin at ngayon ay natutuwa rin ako sapagkat after ng ilang mga buwan, Pastor Bjorn, muli akong nakasama rito sa ating programa. At ganoon din, siguro batiin ko na yung aking mga kaibigan at yung ating mga kapatiran dito po sa lugar ng Imus 1. Siyempre, minabati ko ang mga elders po natin dito sa Imus 1. At isa nga sa nag-chat din sa atin kaninang elder si Brother Juntero, binabati natin siya. Sila Brother Fritz at ganoon din sila Brother Arman at iba pa pong mga elders po natin dyan. Ganoon din, binabati rin po natin ang aking may bahay na nakikinig sa atin ngayon. Si Lorena Hamora at yung aming anak na si Sakari Saiden. At ganoon din yung aking magulang na nandyan din sa Dasma, ang aking mama at yung aking papa. Binabati ko kayo ng magandang hapon. At ganoon din sa lahat ng mga kaibigan natin at lahat ng mga bagong nabinyagan itong last Saturday lang. Amen. Ay binabati po natin ng isang mapagpalang hapon. Nawa ay tangkilikin niyo po yung programang ito. Magtanong po kayo para yung mga katanungan niyo sa inyong isipan ay mabigyan ng kasagutan mula sa tulong ng banal na kasulatan. Pastor Bjorn. Amen, amen. So, nais ko din pong batiin ng isa pong maligayang panonood si Sister Nonata Thompson dyan po sa Australia. Ganon din si Sister Susan Garolacan, dyan po sa Japan, pero nandito po siya ngayon sa Pilipinas. At si Brother Emil at Sister Shirley Santos sa Australia, Sister Jubes Medina de la Torre at Brother Wilson dyan po sa Winnipeg, Canada. At ganoon din ang aking mga kaibigang pastor dyan sa Northeast Luzon Mission, si Pastor Michael Raimundo, Pastor Roel Eda, at saka si Pastor Edelor Lana. Ganon din ang aking kaibigan, si Sister Che Inigo dyan sa Alicia Isabela, si Sister Ashley Ronas dyan po sa Germany, at ganoon din si Brother Jan Cantawi dyan sa Australia. At syempre, di natin makakalimutan ang pastor na nagla-live ng ating programa sa kanila pong programa sa Flora Apayao. Ayan, si Pastor Lito Wigan. Ayan, maligayang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At samahan niyo po kaming muli dito sa pagtalakay natin sa inyo pong mga pinadalang mga katanungan. At kung nais po ninyong tumawag po ng live, mga kaibigan, ay nais po naming banggitin ang atin pong mga telepono na kung saan ay pwede po ninyong matawagan sa 0961 722-7777. 0961 722-7777 at 0945-833-7000. 0945-833-7000. Ayan, mga kaibigan at mga kapatid. Ayan po ang mga telepono na pwede po ninyong matawagan or ma-text at magpadala po kayo ng inyo pong mga katanungan. Ganon din sa aming mga kaibigan na nanonood ngayon dyan sa atin pong Facebook Live at saka sa atin pong YouTube channel ay pwede po ninyong i-comment ang inyo pong mga katanungan po dyan or ang inyo pong mga pagbati para maya-maya ay amin po itong mabasa at mapaglingkuran. So, Pastor Melvin, habang hinihintay ho natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid na nagnanais na tumawag at magtanong po ng live sa atin pong programa, ay dadako po muna po tayo sa mga katanungang naipadala sa atin nung
ang ating mga kaibigan or ating pong mga kapatid. Ano ho? Puntahan po natin ang slide number 1. Okay. May pinadala po dito si kapatid na Annabel F. Ayan. Ang sabi po niya dito, magandang gabi po. Ano po ba ang tamang paliwanag sa talatang Ezekiel 4 verses 12 to 13? Maraming salamat po sa pagsagot. Ayan, maganda Pastor Melvin na mapaglingkuran natin ang ating kapatid na ito sa kanya pong pinadalang katanungan po sa atin. Ayan. Ayan, so maganda po yung katanungan niya, Pastor Bjorn, ano? Ang kanyang katanungan ay may kinalaman sa Ezekiel chapter 4. Ngayon, siguro para doon sa nagtanong kay Sister Annabel, isa po sa mga susing paraan upang atin pong malaman kung ano yung paliwanag or interpretation dito. Una, tingnan po natin yung konteksto kung ano yung pinag-uusapan dito sa talatang nabanggit. So, babasahin ko muna itong verses na ibinigay ni Sister Annabel sa verses 12 and 13 dito sa Tagalog, ano po sa ang Biblia. Sabi rito, at iyong kakaning parang mga munting tinapay na sibada at iyong lulutuin sa dumi na galing sa tao sa kanilang paningin. 13, at sinabi ng Panginoon, ganito kakanin ng mga anak ni Israel ang kanilang maruming tinapay sa gitna ng mga bansa na aking pagtatabuyan sa kanila. So dito, Pastor Bjorn, siguro kaya naging tanong ito ng ating kaibigan sapagkat parang kakaiba kasi sa verse 12, binabanggit dito na yung tinapay nila, lulutuin nila sa pamamagitan ng dumi ng tao. So kumbaga yung magiging panggatong dito, dumi ng tao. And then sa verse 13 ay kakanin ang anak ng Israel ang kanilang maruming tinapay sa gitna ng mga bansa na kung saan doon sila itataboy. So pag tinignan po natin, Sister Annabel, yung context nito, makikita natin na from chapter 4 verse 1, ang pinag-uusapan dito ay yung tungkol sa mangyayaring pagkakulong ng bansang Jerusalem. At itong chapter 12 to 13, ito actually ay parusa dahil sa kasamaan or sa kasalanan na ginawa ng Israel. Kaya kapag tinignan po natin yung verse 12, ulitin ko po yung basa rito. Sabi dyan, at kakain ka ng tinapay na sibada at iyong lulutuin sa ibabaw ng dumi ng tao sa kanilang paningin. Eto, makikita natin na inuutusan ng Diyos si Ezekiel na magluto ng tinapay sa sibada gamit ang dumi ng tao bilang panggatong sapagkat ito ay kumbaga pag tinignan natin, dramatic yung scene na kung saan ay pinapakita kung gaano kasuklam-suklam yung kasamaan na ginawa ng Jerusalem. And then sa verse 13, pinapakita naman dito na ang Diyos dahil sa kanilang karumalan, ito yung sumisimbolo sa mangyayari sa kanila. Kaya pag tinignan nga natin sa history ng bayan ng Israel, sila ay nasakop sila ng Babylon dahil sa kanilang kasalanan na ginagawa. Kaya dito siguro pag binasa pa nga natin yung verses 1 bago magdumating sa 12 to 13, doon po ay makikita po natin kapatid na ito po ay isang propesiya patungkol po doon sa mangyayari sa kanila dahil sa kanilang kasalanan na ginawa sa Panginoon, Pastor Bjorn. Kaya kung titignan natin sa kasaysayan ng Israel, Pastor Melvin, noong unang panahon, ang Panginoon ay nagpaulan ng mana sa kanila para matutunan nilang mas magtiwala sa Panginoon. Amen. Mas magtiwala sa Panginoon. And this time naman, medyo kakaiba to remind them sa nagawa nilang kasalanan sa atin pong Panginoon. Yun. Ayan. So, mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoon ay gumagawa at nangungusap sa iba't ibang kapamaraanan para mapaalalahanan po niya yung kanyang bayan. Mapaalalahanan po niya yung kanyang pong bayan sa kanila pong mga ginagawa sa atin pong Panginoon. So, itong utos na ito ay nagpapaalala ng mga espiritual na katotohanan sa buhay ng kanya pong bayan. Ayan. So maraming salamat Sister Annabel sa inyo pong pinadalang katanungan. Ngayon po kung may follow-up po kayo ay pwede pa rin po kayong mag-text or tumawag para madagdagan pa po yung inyo pong pinadalang katanungan. So ngayon po ay
pupuntahan po natin ang susunod na katanungan. Ano ho? Pinadala man naman po ito ni Le Lauch Lavena. Sana po nabasa ko po ng tama ang inyo pong pangalan, kapatid. At ito po ay galing po na i-post po niya, na i-comment niya ito, Pastor Melvin, sa panonood po niya sa Facebook. Ano ho? Ang sabi po niya dito, alin po ba ang nakapag-aalis ng kasalanan? Ang tubig ba na literal o ang salita ng Diyos? Ayan. So, maganda yung kanyang katanungan. No, di ko alam kung sister or brother ito, si kapatid na Leloch Yabena. Siguro, iniisip ko pa, Sir Bjorn, ano kaya yung pinag-ugatan ng kanyang tanong or saan niya kaya ito naibase? Kasi, pag tinignan po natin sa Bible, may makikita tayong ilang mga instances sa Bible na kung saan ginagamit ang tubig sa paglilinis. At makikita rin naman natin sa Bible na ang salita ng Diyos ay ginagamit din sa paglilinis. Halimbawa, etong sa John chapter 15, verse 3, basahin po natin sa Tagalog. John chapter 15, verse 3, ganito po natin siya mababasa sa translation na aking babasahin. Ang sabi, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinalita sa inyo. So dito sa talatang ito, makikita natin na nilinis daw tayo sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. At isa pang talata, sa awit 119 verse 9, ganito naman natin siya mababasa. Tingnan natin. Awit 119 verse 9. Sabi diyan, paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? Ang sagot, sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. So dito makikita natin na may mga talata na ginagamit yung salita bilang paraan ng paglinis. At syempre, dahil salita ang ginamit dyan, hindi ito literal na yung salita mismo ang makapaglilinis. And then, pag tinignan naman natin ang Efeso chapter 5 verse 25 to 26, tingnan po natin, Efeso chapter 5 verse 25 to 26, ito yung talata na nakita ko na kung saan yung tubig at yung salita ay ginamit para sa paghuhugas. So tignan po natin at babasahin po natin. Tingnan niyo po dyan sa atin pong screen. Ang sabi dyan, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. Verse 26, upang kaniyang pakabanilin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So siguro, ito siguro yung text na nakita ng ating kapatid, kaya natatanong niya kung bakit, ano ba talaga yung nakapaglilinis? Literal bang tubig o yung salita? Alam nyo, pag tinignan po natin mga kapatid, ito pong mga words na ito, siguro masasabi natin na ito yung mga idiomatic expression. Na yung tubig ay sumisimbolo, kasi pag tinignan natin sa Bible, ang tubig ay sumisimbolo, kapag ikaw ay nagpabautismo, sumisimbolo siya sa paghuhugas ng iyong mga kasalanan at paglilibing ng iyong datihang pagkatao. Correct. On the other hand naman, yung salita naman ay tumutukoy doon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na may kakayahang ding baguhin ng tao once na kanyang maunawaan yung gospel ng ating Panginoon. Pero pag tinignan natin ang Biblia para doon sa kapatid natin, ang tanging makapaglilinis talaga ng ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Yesus. Ano po? So yung mga yon, yung binasa natin kanina, ay makikita nating isa siyang paraan ng pagsulat or yung idiomatic expression para sabihin sa atin symbolically, ang tubig makapaglilinis, ang salita ay makapaglilinis, pero ang ultimate na makapaglilinis ng ating mga kasalanan walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Yesus. Siguro basahin natin ito dito sa aklat ng unang Juan 1:7, ganito natin mababasa. Unang Juan 1:7, may ganito po tayong mababasa. Sabi diyan, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. So, ang makapaglilinis po sa ating mga kasalanan, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Yesus. Yun, Pastor Bjorn, yung aking magiging response Siguro, sa tanungan. dapat tignan natin siya na not contradictory. Kasi makikita naman talaga natin yung statement na nilinis sa magitan ng salita, nilinis sa magitan ng dugo, nilinis sa magitan ng tubig. Ayan. Ganun pa man, ginagamit ito na
Ginagamit ito figuratively. So may mga statement po na ganyan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang gagawin po natin dyan, i-gather natin lahat ito, okay, na nagbibigay sa atin ng mas malaking information. Okay? So hindi natin siya tinitignan as contradictory, kundi complementary to each other. So, Amen. nagbibigay siya ng mas malaking picture, Pastor Melvin, no? Para mas maunawaan natin yung mga paggamit ng salita, okay, na binabanggit sa atin sa banal na kasulatan. I think ang picture na binibigay sa atin ng mga talatang ito ay yung mga taong kumilala sa Panginoon, nagtiwala sa Kanya, at nagpasakop sa Kanya, ay nakakaranas ng paglilinis ng Panginoon. Amen. Ayan, so meron po tayong tanong, ayan, na paglilingkuran, pinadala po sa atin. Ayan, sige nga po, paki-flash po natin, mga kapatid, ang sabi po niya dito. Ano ang sagot sa argument na ang last days ay sa panahon ng mga apostol at di para sa atin? Na mga batayang ginagamit ay Acts 2:16, 17. O sige, isa-isahin natin. I-flash lang po natin yan at isa-isahin natin. Pastor, siguro basahin ko yung una, then tignan natin yung mga susunod na talata. Acts 2, 16 to 17. 2:16, 17. Sabi dito, datapwat ito yaong sinalita sa magitan ng propeta Joel na mangyayari sa mga huling araw. Ayan. So, ang emphasis dito ay yung last days ay sa panahon ng mga apostoles. Okay. So, 1 Peter chapter 1 verse 20. 1 Peter chapter 1 verse 20. Sabi niya dito, na nakilala nga ng una bago itatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa atin. So, ang ginamit naman po dito ay last times sa English. Okay, sa Tagalog po ay sa mga huling panahon. Ang binabanggit naman sa unang Korinto 10:11. Unang Korinto 10:11. Magandang mabasa natin lahat ito. Para 10:11. Sabi niya dito, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Okay, yan sa Hebrew 1 and 2, binabanggit din po yan yung nagsalita sa atin sa mga huling araw. James 5:3 at saka 1 John 2:18. So, yung mga gamit ba ng mga talatang ito, Pastor, ay para bagang exclusive lang ba sa time ng mga apostoles, yung term na mga huling araw? Dahil tapos na sila, wala na sila, hindi na ba tayo nabubuhay sa mga Kumbaga, huling yung araw? tanong niya ay, kasi parang, pwedeng i-flash natin ulit yung tanong. Ang tanong niya kasi rito ay, Ayan. ano ang sagot sa argument na ang last days ay sa panahon ng mga apostol at di para sa atin? So parang ang gusto niyang sabihin ay, parang ang dating, hindi ba tayo naniniwala na ang last days ay sa panahon ng mga apostol? Pwede Kasi rin natin parang tingnan nun. ganun yung dating. So kung titingnan natin, dahil napakaraming mga talata na binabanggit na yung panahon nila ay huling araw, hindi natin sinasabi na yun ay hindi sakop ng last days. Kundi, pag tinignan nga natin, based sa mga talata na yun, ang concept kasi ng last days, pag pinag-aralan natin ang Bible, tumutukoy siya sa isang mahabang panahon. Correct. Hindi siya tumutukoy sa isang, ito na, masasabi na natin na time lang nila yan or time lang natin yan. Kasi, pag binasa rin natin halimbawa yung unang, ikalawang Timoteo 3:1, so pwede pong i-flash po natin sa screen, may binabanggit si Apostol Pablo kay Timoteo na dapat niyang alamin sa mga huling araw. Ano? Tingnan po natin, basahin po natin, ikalawang Timoteo chapter 3, verse 1, ganito po natin siya mababasa. Ayan, basahin ko po.
Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So kumbaga, tila baga, the way na nakipag-uusap si Paul kay Timothy, parang pinararating niya na merong darating na huling panahon. Pero doon sa ibang mga talata na ibinigay sa atin at nabasa natin, pinapakita sa atin na ang huling araw ay nagpasimula na ng kanilang kapanahunan. Isa pang talata nga dyan, pag tinignan po natin sa Hebrews, chapter 1, verse 1, ay ganito natin mababasa yung nakasulat. Hanggang verse 2 ito. Hebrews chapter 1, verse 1. Sabi diyan, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. So, pag tinignan natin, nakikita ko rito, ang kabuuhan ng last days, ng konseptong ito, ay hindi siya specific sa mga apostol lang, kundi isang panahon, mahabang panahon, na sakop hanggang sa panahon natin ngayon. Kasi naniniwala tayo na tayo ay nasa mga huling araw na, Pastor Bjorn. Pero alam mo, Pastor Melvin, yung term kasi na mga huling araw, nagagamit din kasi ito kahit sa Old Testament. So, tama yung sinabi mo na hindi tayo pwedeng magsabi na exclusive lang ito or sa panahon lang ito ng mga apostol, no? Kasi may banggit dyan sa Genesis chapter 49, verse 1. Ang sabi niya dito, at 49 verse 1 ng Genesis, at tinawag ni Jacob ang kaniyang mga anak at sinabi, magpipisan kayo upang maisaysay ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw. Ano? Pero kung titignan mo ito naman ay kapanahunan naman ni Jacob. Okay? Pero ang ginagamit pa rin ay mga huling araw. So, maganda kapatid na tignan natin, i-determine pa rin natin sa context talaga yung paggamit po ng term po na mga huling araw. Kasi makakatulong po sa atin yon kasi na hindi tayo makakapag-conclude lang na ito'y panahon lang ng mga apostol. Kasi mahalagang bagay po yung konteksto kung paano po nila ikinakapit yung term na mga huling araw. Ano, Pastor Melvin? Siguro, Pastor Bjorn, ang nakikita ko ritong talagang tanong ng ating kapatid ay baka ang isipan niya doon sa last days ay end of time. Diba? Kung baka ang tinutukoy niya ay yun na ba yung end of time ng panahon nila. So baka yun siguro yung tanong ng ating kapatid. Ngayon, sa Biblia kasi, pag tinignan natin, ang last days, yun nga, malawak ang pagkakagamit sa kanya, depende sa context. Pero yung end of time, makikita natin na ito yung tinatawag na nating eschatological. Yung mga talagang tiyak na kaganapan sa huling panahon na mangyayari, na madalas makikita natin sa aklat ng Apokalipsis. So baka yun yung gustong sabihin ng ating kapatid pastor. Ayan. So maraming salamat po sa inyo pong pinadalang katanungan. Ayan. Paglingkuran natin itong tanong na ito, Pastor Melvin. Ayan, magandang gabi po, aming butihing mga pastor. Tanong ko lang po, di po ba magkakaroon ng problema ang isang kapatid na Adventista kung ito ay manonood o aaralin niya pa yung ibang aral ng ibang relihiyon? Ayan, ito po ay pinadala po ni Ate Ina. Ayan. Pastor, ano pong masasabi mo dito? Ayan, siguro may point din yung kanyang tanong, Pastor. Kasi totoo naman, minsan, kapag ang isang kapatid ay hindi pa talaga malalim yung kanyang pagkaunawa sa Biblia, di ba? Madalas ay nadadala siya ng mga aral na tinuturo ng ibang relihiyon, ng ibang mga leaders. Lalo na kapag napaka-appealing, kumbaga napaka-galing magsalita ng isang speaker o kaya naman yung sumasagot ng mga tanong. Kasi minsan sa churches natin, kapanonood ng isang programa, hindi na siya naniniwala na ang ikapo ay iniutos pa. May mga ganyan na nag-a-argue na ginagamit din nila yung talata nung preacher na yon, halimbawa sa Hebrews chapter 7, na wala na daw yung ikapo. So,
totoo yun na meron talagang danger kapag hindi ka founded or grounded grounded. sa turo ng Biblia, ng Seventh-day Adventist kapag nanonood ka. Meron nga rin naniniwala dahil sa panunood ng ibang mga aral, hindi na rin siya naniniwala na ang Holy Spirit ay Diyos. So may mga ganyan. Kaya siguro, tama naman yon para sa akin, Pastor, ay kung gusto mong manood ng ibang mga aral, ng ibang mga turo, dapat alamin mo muna kung ano ang turo ng Biblia. Correct. And then kapag inalam mo ito, yung mga bagay na napapanood mo, ay subukin mo kung nasa Biblia ba. Kasi sabi naman sa atin ng Bible, sa unang Juan 4.1, pag tinignan natin, sige. unang Juan 4.1, sa Basahin Tagalog, sabi dyan, Ang sabi po ay ganito, unang Juan 4.1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ayan. ayan. So yan, Pastor, so napakaliwanag naman. Suriin din natin. Suriin. Pero yun nga, maganda rin, aralin muna natin yung tama, yung turo ng Biblia. Then, suriin natin din natin. Alam mo, Pastor, may mga kaibigan ako na ang trabaho nila ay mga kahera. Mm. At may mga kaibigan din ako na mga teller sa bangko. Ang pinag-aaralan pala nila ay yung mga katangian ng tunay Mm. na salapi. Hindi nila pinag-aaralan lahat ng klase ng peking pera. So, pag hinahawakan daw nila yung salapi, alam na nila. Hawak pa lang yun. Hawak pa lang yun. Hawak pa lang yun. Alam na nila kung ito'y peke o hindi. Kaya kung medyo questionable sa hawak pa lang nila, ang ginagawa nila, may pang-detect na sila, may ilaw-ilaw silang ginagamit para kumpirmahin kung ito'y peke talaga o tunay. So, ang may papayo natin, Pastor Melvin, no, sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nagnanais po na suriin, aralin yung iba, dapat tignan muna natin yung kalagayan natin. Alam ko na ba yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito? Or kung Adventista na sila, napag-aralan ko na ba yung fundamental beliefs ng mga natin bilang mga Adventista? Para kung makapakinig tayo, mapanood tayo, makabasa tayo, ay makikilala na natin kaagad, medyo may konting, may konting lihis ito. Ngayon, kung gusto mo lang naman ma-inform tungkol naman sa position ng iba, wala rin naman masama doon, Pastor Melvin? Kasi ayaw din naman natin ma-misrepresent kasi naman yung position ng ibang relihiyon. Yeah. Hanggat maari, mga kaibigan at mga kapatid, ay pag kinu-quote din naman natin sila, ay hindi natin sila ma-misrepresent. Kasi napaka-unfair din naman sa kanila yon kung sasabihin natin ganito ang position nila, samantalang Hindi misrepresentation din naman pala ang ginagawa nating pag-quote sa kanila. So, para maging fair, ay napag-aaralan yung mga ganong bagay. Kung nandun tayo sa ganong sitwasyon. Amen. Ayan. Ayan, sana po ay nakatulong ang amin pong kasagutan tungkol po sa inyo pong pinadalang katanungan. Ngayon po ay titignan naman po natin yung isa pang pinadalang tanong po sa atin dito. Ay, ito, maganda ito para maibigay natin yung application siguro ng pinadalang katanungan. Sabi dito, ano po ang hiwaga sa naging 4 na asawa ni Jacob? Ayan, Pastor Melvin. Nagkasala ba siya ng pangangalo niya? Ito daw po ay kanya pong nabasa sa Genesis 28. At paano niya tinalo ang anghel ng Diyos? Ano ang lesson nito para sa atin? Ayan. So maganda yung tanong ng ating kapatid. Una, ang tanong niya, ano yung hiwaga sa naging 4 na asawa ni Jacob? So, iniisip ko yung word na hiwaga. Mahiwaga ba talaga ito? Pag tinignan nga natin. Ayun na talaga. Ayun talaga. Actually, literal po talaga yan na may asawa si Job na 4. Una nga dyan, mababasa natin si Leah, si Rachel, then si Bilha,
Ito naman yung aliping babae ni Rachel at ito namang si Silpa na aliping babae naman ni Leah. So ang tanong ay kung nagkasala ba siya? Ang tanong niya rin, nagkasala ba siya ng pangangalo niya? Nung tinitignan ko at binabasa ko to, walang record na sinabi ng Diyos na nagkasala siya. Hindi naman binanggit dito na siya yung nagkasala. Yung explicit, no? Explicit na Kasi pag statement. tinignan naman natin, halimbawa sa kasaysayan ng Biblia ng Jerusalem, ay yung sitwasyon ni Jacob ay hindi siya itinuturing na pangangalo niya. Sa kulturang Hebreo kasi nung panahon na yon, wala pa dito yung musahiklo hindi pa naibibigay sa kanila, ay yung pagkakaroon ng higit sa isang asawa o pagkuha ng mga aliping babae bilang asawa ay kumbaga tinatanggap sa kanilang kultura. Ayan, so may kinalaman po siya sa kultura na meron sila. Hindi po natin sinasabi na ito ay kultura natin at dapat nating tanggapin. So yun yung makikita natin. So kung ang tanong, nagkasala ba siya? So based po sa kanilang culture that time, ay acceptable po ito. Kaya mapapansin nga natin, hindi sila nagtalo-talo. And then wala rin naman binanggit ang Bible patungkol kay Jacob na mali ang ginawa mo. Bakit una mong naging asawa si Leah bago si Rachel, tapos kumuha ka pa ng iba. So ito ay practice na ginagawa nung time na yon. Pastor Bjorn. Ayun, bago natin ituloy, Pastor, baka mawala tong kapatid natin na nasa linya. Paglingkuran muna natin si Brother Joel from Bicol. Ayan, nanonood po siya sa GSAT. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Brother Joel. Magandang gabi naman po. Gabi po. Ayan. Ang tanong ko po dito sa unuan, sa UB, hanggang 10 po, pakibasa. Unang 1, 3, verse 9? 9. Opo, hanggang 10. 3:9 to 10. Sige nga po, paki-flash po natin, mga kapatid. 1 John 3:9 to 10, ang sabi po ay ganito. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Verse 10, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Ayan. So ano po ang tanong po ninyo dito, Brother Joel? Ang tanong ko po dyan, bilang mga anak ng Diyos, hindi na po ba nagkakasala? Gusto niyang makumpirma, Pastor Melvin, kung tunay bang yung mga anak ba ng Diyos ay hindi na talaga nagkakasala. Sige. Ayan. So maganda yung question ni Brother Joel. Very valid ito kasi may mga nagtuturo ngayon na kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na magkakasala or sinless ka na. Ngayon, para puro sa ating kapatid, siguro makakatulong sa atin yung ibang translation para makita natin yung kahulugan nito. Kasi pag binasa natin siya sa Magandang Balita Biblia, kung meron po tayong translation na may pa-flash sa screen, Magandang Balita po yung version. Unang Juan 3:9, ito ang sabi, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So pag tinignan natin sa version na ito, binabanggit dyan na yung anak ng Diyos hindi nagpapatuloy. Ibig sabihin, hindi niya pinapractice. So hindi ibig sabihin ito na hindi na nagkakasala. Hindi na niya buhay, kumbaga. Yan. So totoo po yun. Kasi pag tinignan po natin, mga kapatid, sa chapter 2, verse 1, meron pa rin ganitong binabanggit na ang isang Kristiyano na nasa ating Panginoong Yesus nagkakasala pa rin. Tingnan po natin. Unang Juan 2:1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman ay may tagapagtanggol tayo sa Ama, sa Jesucristo na isang matuwid. So dito binabanggit sa atin na isinulat itong aklat ng unang Juan upang hindi tayo magkasala, upang hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. Pero, ang sabi diyan, kung magkasala ang sinuman, meron tayong tagapagtanggol sa Ama, sa Jesucristo ang matuwid. Kaya ito pong unang Juan 3:9, hindi siya nagsasabi ng anak ng Diyos ay hindi na magkakasala, kundi binabanggit nito na yung na kay Kristo, hindi niya nabuhay yung kasalanan. Hindi na siya nagpa-practice nito. Hindi na siya nagpapatuloy dito.
Kaya nga, mas binigyang linaw pa yan pag binasa po natin ang buong chapter 7 ng Roma. Makikita natin si Paul, ang sabi niya roon, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw ko, yun yung ginagawa ko. Ano yun? Sapagkat yung kasalanan ay naninirahan pa sa akin. So yun yung pinapakita sa atin dun sa aklat ng Roma. Kaya nga, pag pinag-aralan natin Roma chapter 6, binabanggit doon, Pastor, kung wala tayong masyadong time para i-discuss yung buong Roma chapter 6, makikita po natin doon na nung tayo ay wala pa kay Kristo, ang Panginoon ng buhay natin ay ang kasalanan. Pero nung tayo ay nanampalataya, nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng change of lordship. From sin or from flesh, ang naging Panginoon na natin si Jesus. Pero nung naging Panginoon na natin si Jesus, yung kasalanan, hindi siya totally eradicated, na wala na talaga. Kundi yung kasalanan, naninirahan pa rin, nandyan pa rin. Kaya pagdating ng chapter 7, may struggle pa rin si Paul. Sabi niya, abang tao ako, di ba? Sino ang magliligtas sa katawan kong makasalanan? Sapagkat yung kasalanan, nandun pa rin. Kaya dito po, mauunawaan natin yung beauty ng ating doctrine about salvation. Yung justification, you are saved from the penalty of sin. Yung sanctification, you are being saved from the power of sin. Inililigtas ka mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, kailan ka hindi magkakasala? Doon sa pangatlong tenses, glorification. You will be saved from the very presence of sin, Pastor Bjorn. Sabi nga nila, Pastor Melvin, no, before natin tinanggap si Christ, yung sin daw ay precedent ng buhay natin. Pero nung tinanggap na natin siya, hindi na siya president, kundi resident na lang siya. Resident na lang siya. Nandyan pa rin sa buhay natin. Nandyan pa rin siya sa buhay natin. Pero hindi na siya yung president. Yan. Okay? Si Kristo na ang presidente ng buhay natin. Sa verse 6, mga kapatid, basahin po natin. 1 John 3 verse 6. Ayan. Meron pong magandang sabi po dyan 1 John 3 verse 6. Ang sabi po ng talata ay ganito, ang sinumang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya, hindi man nakakakilala sa Kanya. So makikita po natin dito, sa ibang salin po ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, ang ginamit po dyan ay, maganda yung sabi doon sa ESV, sabi niya, no one who abides in Him keeps on sinning. Okay? Keeps on sinning. Hindi na buhay natin yung kasalanan. Amen. Kundi inaayawan na natin yung kasalanan. Ito yung Pastor Melvin Though hindi natin ma-eradicate yung sin sa buhay natin. Pero nais din natin ng pagsunod sa atin pong Panginoon. Kaya nga doon sa binasa mong talata kanina kapag nagkasala tayo, meron pa rin tayong malalapitan. Itong kagandahan sa ating mga Kristiyano, Pastor Melvin, unlike sa mga hindi tumanggap kay Kristo, hindi kumilala sa Kanya, kapag nagkasala sila, wala silang malalapitan kasi hindi nila kinilala Pero sa ating mga Kristiyano, dahil kilala natin ng Panginoon, nagkasala tayo, natumba tayo, tumayo tayo sa magitan ng Kanyang biyaya at meron tayong malalapitan na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Walang iba, kundi ang atin pong Panginoon. Amen. Ayan. Brother Joel, Po. may nais po kayong i-follow up? Diyan po sa sabi kasi diyan, pag nagkasalahan ng diablo. Ayan, Pastor Melvin. So basahin ko po sa magandang balita Biblia. Sabi rito, dito makikilala kung sino ang mga anak ng diablo, ng Diyos. Ayan. At kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So dito may nabanggit po sa atin na yung anak ng diablo ay yung hindi umiibig sa kanyang kapatid ay anak po ng diablo. So kasi yung word po rito na hindi nagkakasala, pag pinag-aralan po natin siya, nag-word study tayo, ito po ay nasa context of habitual
or ongoing sin o yung lifestyle mo talagang nandun ka, alam mong mali pero nag-e-enjoy ka. Hindi yung alam mong mali. Walang repentance, O, walang no? repentance. Kumbaga, yung tinutukoy dito ay buhay mo siya. Buhay mo yung pagkakasala. Kaya nga sa ibang translation, nandoon yung word na nagpapatuloy sa pagkakasala. But it doesn't mean na ikaw dito sa lupa ay hindi ka na magkakasala. Po. So yun po yung response po natin doon. Kaya ang term tignan mo yung term, Pastor, doon sa binasa mo kanina, sa 1 John chapter 2. Pansinin natin, mga kapatid. May magandang term dito 1 John chapter 2. Ayan, verse 1. Tignan ninyo, mga kapatid. Gusto ko yung term na ginamit dito. 1 John chapter 2, verse 1. Sabi niyo dito, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo na isang matuwid. Anong tawag? Mga anak. Pansin niyo, mga kapatid, ang term ng Panginoon, pag nagkamali, kahit na magkasala tayo, sabi diyan, ngunit kung magkasala ang sino man, ay meron tayong tagapagtanggol, ang tawag pa rin sa kanila ng Panginoon ay mga anak. Yan. Okay, mga anak. Bagaman yan ay term na ginagamit ni Juan kasi siya ang sumulat nito. Siya ang sumulat nito. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ang turing niya sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, ay mga anak. Amen. Okay? Mga anak. Hello po, Brother Joel. Po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo pong katanungan. Ayan, sige. Habang wala pong tawag sa atin, ituloy natin, Pastor. Baka makalimutan natin, Ayan, ituloy natin. Yung kay Jacob. Ayan, kay Jacob. Ang naputol tayo kanina doon sa kultura. Yan. So, siguro yun, nabanggit na nga natin yun, Pastor. Baka meron ka maidagdag doon. So, binanggit po natin kanina na yun, hindi itinuturing na pangangalon niya nung time nila. Sapagkat ito ay part din ng kanilang, sabihin natin, na kanilang culture that time. Hindi, liwanagin natin, Pastor Melvin, yung sa kultura nila na hindi ito pangangalon niya. Pero nais natin sabihin, meron kasing ideal, okay? Merong ideal at meron yung inaalaw naman ng Panginoon. Kumbaga ay hindi siya yung decreed will, kundi allowable will. Ayan. Di ba sinabi din naman yan sa Bible? Mas lahat doon sa Matthew chapter 19, ginawa nung una, ito yung ideal, isang lalaki, isang babae. Pero may mga desire minsan ng tao na though hindi naman ito yung ideal sa mata ng Panginoon, ginagawa ng tao. So, nangyayari po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Pero, nais nating sabihin na from the beginning, ang ideal talaga ay yung isa. Nung nag-create ang Panginoon ng babae kay Adam ay hindi mga Eva. Hindi mga Eva, kundi isang Eva ang ibinigay sa ating magulang na si Adan. Ayan. Tanggapin ho natin ang tawag po ni Brother Benjamin from Camiguin. Ayan. Brother Benjamin, magandang gabi po. Magandang gabi po. May itatanong lang ko sa inyo dito sa Deuteronomy 6:5. Bakit itong sinasabi dito hindi ginagawa ng mga pastor, mga pare mula pa sa panahon ni Levi hanggang ngayon? Deuteronomy 6:5. Yeah. Sige po. Basahin nga po natin, Pastor. Okay. Up to 9. 6 to 5 up to 9. Chapter 6, 5 to 9.
Yeah. Okay po, sige po. Basahin ho natin, mga kapatid. Ang sabi po ay ganito, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay o pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga o pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Sa verse 10, hanggang 10 po ba? Hanggang 9, ayan. Ano po ang katanungan po ninyo diyan? Bakit ito hindi ginagawa ng mga pare, mga pastor hanggang ngayon? Alin po diyan po ang hindi po ginagawa? Kapatid na. Yung isusulat dyan sa doorway of your house and on your gates. Okay. Pastor Melvin, anong masasabi po ninyo? Kala ko kasi yung first part ang hindi natin ginagawa. Kaya tinanong ko si Brother Benjamin kung ano yung naobserbahan niya na hindi ginagawa daw. Sige. Ayan, Siguro sige. ay isa-isahin natin to Pastor Bjorn para makita natin. So umpisa natin po ron sa unang talata sa verse 5. At sabi ng verse 5, at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ano po? So ito po, hindi po natin ma-generalize lahat kasi may mga tao talagang sekular. Kumbaga ay ibang interpretation o kaya na walang pag-ibig sa Panginoon. Pero sa atin, siguro masasagot natin ito sa limitado sa ating mga sarili. Personal. Personal po ito. So, ako masasabi ko ng Panginoon ay akin pong buong puso na iniibig, buong kaluluwa at buong lakas. Yung kabuuan ng iyong Kabuuan. being. Ayan. Ayan. So, si Pastor Bjorn, naniniwala ako ganun din. Ano? At ganun, Ito yung desire nating lahat na mahalin ang Panginoon. Hindi siya portion lang ng ating puso, Pastor Melvin. yan, tama po yun. Kumbaga ay, ito yung gusto at ginagawa din natin. Ano? Bagamat minsan may pagkukulang tayo, pero it doesn't mean na ayaw nating mahalin ang Diyos ng buong puso. So, tignan po natin yung sumunod na talata, verse 6. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. So pag tinignan po kasi natin ang context ito, una, ang kausap dito ay ang bayan ng Israel. Sinasabihan sila na yung mga bagay na ito ay sa kanilang puso at ako naniniwala ako na itong unang bahagi na ito na binabanggit ay nasa sa puso din ng mga Kristiyano, ng mga pastors din po natin. Kami ni Pastor Bjorn ay ganon din. Then tignan natin sa verse 7. Sabi diyan, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pag ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. So itong part na ito siguro yung kina-question ng ating kapatid. Pero gaya nga ng sabi ko, masasagot natin ito limited sa ating mga sarili sapagkat personal po ito. So sa amin naman, sa akin naman, na ituturo namin sa aming anak yung bagay na ito na kapag nag-uusap kami ng aking anak. And then kapag minsan, pag nasa labas kami, pag naglalakad kami, minsan nga yung anak ko sabi niya, kasi doon sa park sa Medasma, meron dong grupo ng mga kabataan na nagsishare ng tungkol sa Word of God. Mga ibang religion sila. Sabi ng anak ko, tumatayo siya doon sa may harapan noon minsan. Sabi niya sa mami niya, magsishare din ako, mag-preach din ako ng Word of God. So, kahit nakatayo sa aming tahanan, itong bagay na ito ay ginagawa. So siguro masasabi ko, meron pa rin na pinapractice itong bagay na ito sa atin po. Hindi naman natin masasabi na lahat ay ginagawa, pero hindi natin masasabi na lahat ay hindi ginagawa. So, masasabi natin na may possibility na marami rin ang naggagawa ng bagay na ito. So, sa verse 8, tingnan natin yung verse 8. You shall bind them, sa English, sa Tagalog, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. So, ito hindi namin 'to ginagawa actually.
Pero ito naman po mga kapatid ay hindi naman siya command talaga na kailangan mong strict na gagawin. Kasi nung time ng Israelites, nung ancient times, kahit sa New Testament, meron silang mga pamigkis minsan na meron talagang mga talata ng kasulatan na kung saan naroroon, binabasa nila yan. So, pinapractice yan ng ancient time. Pero sa panahon naman natin ngayon, ay hindi na siya pinapractice or ginagawa. Kahit ako hindi ko ito nagagawa na may pamigkis pa ako sa kamay at naroroon at sa noo, yan, hindi ko yan tinatali sa aking isipan, sa aking ulo kasi meron naman akong tangible na Bible na Old and New Testament nandun na kahit nga sa cellphone ay naroroon na rin yung Biblia na meron ako. So ikaw, Pastor Bion, ang masasabi mo sa bagay na to sa verse 8? Alam mo, Pastor, may mas mahalaga. Tignan natin yung mas mahalagang bahagi nito na yung salita ng Panginoon ay dapat maisapuso natin at maisaisip natin. Ito kasing mga practice nila ito ay it reminds them kasi doon sa Word of God, yung covenant ng Panginoon sa kanila. At tinitignan ko ito, Pastor, though may mga nagpa-practice ka talaga na may mga sinusulat talaga sila na maliit na bagay at nilalagay nila ito sa kanilang noo, sa kanilang mga kamay. Pero may mas malalim Pastor Para sa akin, mas mahalaga yung maisapuso natin at maisaisip natin ang salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga kung papansinin mo dyan, yung isang talata dyan, yung isang talata dyan sa binigay na talata ni kapatid, sa chapter 6 pa rin, ang sabi niya dito, sa verse 6, at ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Sa iyong puso. So, ang nais ng Panginoon talaga ay ito, yung pumasok, yung salita niya sa ating mga puso. Maalaman natin yung kanyang salita at naisa sa pamuhay natin yung salita ng atin pong Panginoon. Ayan. Kaya nga dito, Pastor Bjorn, sa nakikita ko, tignan natin yung binabanggit ng talata and then tignan natin kung paano natin siya i-apply sa panahon natin ngayon. Kaya gaya nga ng sinabi nyo, ito ay practical to sa kanila Practical na paraan na magre-remind sa kanila tungkol sa salita ng Diyos, sa layunin ng Diyos. Ang tanong, paano mo siya i-apply sa panahon natin ngayon? So, pag tinignan natin, una, ay, siyempre, tuturuan mo talaga ang iyong anak. Isa sa puso mo yan. Isa sa puso mo rin ang salita ng Diyos. And then, sa atin naman, isa rin sa practical natin yan, yung pagmumuni-muni natin sa salita ng Diyos, yung panalangin natin sa Kanya, yung pakikipag-usap natin sa Kanya, yung pagbabasa natin ng Biblia, at siya ay isang maging palatandaan para din sa ating tahanan. Ang ating tahanan ay isang lugar na kung saan pinupuri at ating pinagyayaman yung salita ng Diyos sa pamamagitan din ng ating worship at ng pagbabasa ng Biblia, Pastor. Alam mo, Pastor, yung outside practice nito, naabuso sa bagong tipan. Ba? Pansinin po ninyo sa Matthew chapter 23 verse 5. Sabi niya dito. 23 verse 5 ng Matthew, mga kapatid. Sige nga po. Pakibasa nga yan, Pastor. Sabi diyan, datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao, sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya. Ayun. Yan yung pilakterya, yung nakatali. At nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. Tingnan mo, ginagawa na nila tong bagay na ito para makita ng mga tao. Outside appearance. Ito na. Ang nangyari ngayon ay naging external na lang. Wala na sa puso, Pastor. So, kaya nga sinabi ko kanina, may mas mahalagang bagay. Ito yung sa puso natin. Amen. Yung salita ng Panginoon. Pag naisa puso natin yung salita ng Panginoon, pag mahal natin yung sa kanyang salita, may papakita natin ito sa ating mga paggawa. Amen. Ayan. Hello po, Brother Benjamin. Hello. Opo. The subject of that
verse is love the Lord your God. Correct po. And the order is write this in the doorframe of your house and on your gates. Bakit hindi ito ginagawa ng mga tao? Mhm. Sabi ka nga po kanina ho, ang pinakapunto ng talata pong yan ay yung maisapuso natin at maisabuhay natin yung salita ng ating pong Okay. Panginoon. Okay, but the Bible said, faith without work is dead. Mhm. Opo. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo kanina, maisapuso at maisabuhay natin yung salita Bakit ng hindi Panginoon. sinusulat? Bakit hindi ayaw isusulat dyan sa doorframe of your house and on your gates? That is the order. Opo, kaya nga po sinabi ho, binigay po natin sa inyo kanina yung Matthew chapter 23 verse 5, meron pong mas mahalagang bagay, hindi lang yung naisulat po ito sa atin pong mga bahay or maging sa parte ng ating katawan at sinasakbit natin. Hindi ho yun yung mas mahalaga. Mas mahalaga po yung nasa puso ho natin at naisabubuhay natin yung salita ng ating Panginoon. Bakit? Kung isusulat ko sa doorframe of my house, did I violate the order of God? Ganito po yan, Brother Benjamin, kung nagpapaka-technical po kayo sa amin, pasahin, Pastor, tingnan nga natin, tingnan nga natin. Doon sa Deuteronomy chapter 6, balikan nga natin. Deuteronomy 6. Deuteronomy 6. Oo, Deuteronomy 6. Yung talatang binasa natin kanina. Ano pong Ayan. sabi dyan? Ano yan? Kasi ang sabi kasi dyan, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Okay? So kapag nakaupo ba tayo sa atin pong bahay ay palagi nating sinasalita ang salita ng Panginoon sa ating mga anak, or may mga time din na nakaupo tayo at hindi tayo nagsasalita tungkol sa salita ng Panginoon. Kung magpapaka-technical tayo, kapatid, At may mga paglakad din po ba tayo sa daan na puro na lamang salita ng Panginoon ang ating ikinikwento sa ating mga anak, or may ibang mga bagay din. So, gaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, ay may mas mahalagang bagay, Pastor. Baka kasi nagpo-focus tayo sa external Okay? Baka kasi nag-focus tayo sa external. Kaya nga, kahit halimbawa, bibigyan ko ng halimbawa, Pastor, yung circumcision. Pansinin mo, sa Old Testament, okay, napaka-stricto talaga nila yan. Maging sa portion ng New Testament. Pero sinabi ng Panginoon, hindi yung literal ang mahalaga. Mas mahalaga ay yung pagkatuli ng ating mga puso. Ganon din po sa bagay po na ito. Hindi yung external na nakikita natin yung mahalaga, kundi mas mahalaga yung salita ng Panginoon na maisapuso natin at maisabuhay natin yung salita ng Panginoon. Tsaka dito nga, Pastor Bjorn, gusto kong dagdagan, kung gustong i-practice ito ni Brother Benjamin, isulat niya sa kanilang mga doorpost, wala namang masama. Wala namang problema doon. Pero it doesn't mean na kapag hindi mo ito ginawa, nagkakasala ka. Kasi pag tinignan nga natin, nung ang Panginoon nga ay nakipagbagong tipan sa bayan ng Israel, yung mga kasulatan na nasusulat doon sa literal na tapyas na bato, isinulat na ngayon sa puso . Diba? Kung sa madaling salita, ang tinitignan dito ng Diyos ay yung naisin ng iyong puso. Yung gusto mong pag-practice ng pag-ibig sa Kanya ng buong puso mo, buong isipan mo, at ng buong lakas mo. Kaya nga, nung may nagtanong kay Jesus, ano ang dakilang utos? Anong sabi ng Panginoon? Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas mo. Inulit niya yung naririto, at ibigin mo rin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pero hindi sinabi ni Jesus, at itali mo ito sa iyong kamay, sa iyong ulo, lagay mo ito sa pinto. Hindi niya sinabing ganon. Ang inulit ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So yun yung makikita natin. So, tandaan na po natin, kapatid, sa Biblia, meron pong tinatawag nating yung practical application ito sa ating mga buhay. Hindi lahat ng nasa Bible, literal din naman nating gagawin. May mga practical application yan sa buhay natin, Pastor.
Hello po. Hello. Hello po. Ang point dito, pag ang tao dadaan dyan sa gate, on your gates, or on your door frame, Mm. pag mabasa nila, parang na-remind sila, love the Lord your God. Opo, opo. Yeah. Mm. So that is the point. That is the most important. Kahit natulog ka dyan sa bahay mo, pero pag ang tao dumadaan dyan, nabasa nila ang nakasulat na, love the Lord your God. So it's the same thing that you are preaching them, reminded that you have to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Mm. That's the point. Apo. Maganda po yung pagnanais po ninyo na ipaalam po sa iba. Pero tignan natin, Brother Benjamin, no, magkakaiba po kasi ng context po ang meron po tayo. May mga tao po kasi sa panahon po natin ngayon na kapag may mga nakikita silang ganyan sa ating mga tahanan, ano ho, ay imbis na mapalapit sila, yung iba ay umiilag na, Pastor. May mga tao nga ngayon, may dala ka lang Biblia, mamaya ay iwan ka na eh. Oh. Okay? Lalayuan ka na eh. Lalayuan ka na. So, imbis na makapag-outreach ka sa kanila, imbis na makapag-create ka ng bridge sa kanila, ang nangyari pa tuloy yung ay napalayo sila. So, sayang yung chance no, na mas mapalapit pa sana yung ugnayan natin. At saka, kumusta naman yung mga kaibigan natin na nasa mga lugar na pinagbabawal ang pananampalataya natin? Na kapag nalaman na, ito'y isang Kristiyano, ay kitil buhay ka agad. So, ganun bang gagawin pa rin nila? Pastor Melvin, ilalagay pa rin ba nila ito sa mga pintuan nila at saka sa mga gates nila? Kung magpapaka-technical tayo sa atin pong interpretation, mga kaibigan at mga kapatid, ay sayang naman yung pagkakataon na makapag-mission ka kasi nakitil na ang iyong buhay dahil nalaman nilang ikaw ay Kristiyano. May mga ganyan talaga, Pastor, no? Na mga lugar sa mundo. Na kapag ikaw ay nalaman nilang Kristiyano at binabalandra mo yung mga talata ng banal na kasulatan, ay talagang kitil buhay. Totoo po yan. At saka kung ang gusto talaga natin ay i-preach or ipaalam yung salita ng Diyos, sa tingin ko merong mas intentional na pamamaraan kaysa isulat mo sa iyong bahay. Kasi pag sinulat mo yan dyan, ikaw at yung iniimbitahan mo, makakita niyan. So, siyempre, magkakaroon ng impression yan, uy, napaka-religyoso naman ito. Pero kung gusto talaga natin maging intentional, sabi ng Bible, i-preach natin ang salita ng Diyos. Maging intentional tayo. At isa nga sa mga practices na ginagawa sa New Testament, halimbawa, dun sa Gawa 5:42, tignan po natin, Gawa 5:42, ito yung ginagawa ng mga unang Kristiyano noong panahon ng mga apostol. Ganito po natin siya mababasa. Sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. So ang ginagawa nila, hindi lang sa templo, maging sa bahay-bahay. Hindi nila sinusulat. Walang binanggit diyan na kanilang isinulat, kundi ipinapangaral nila, itinuturo nila ang tungkol sa ating Panginoong Jesus. At napakarami niyan. Yung isa pa sa Roma, ang sabi nga doon, Roma 10, 14 hanggang 15, ganito natin mababasa. Kasi maganda naman din yung punto ng ating kapatid, pero ito yung mas intentional. Ang sabi diyan, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapag-aral? So kinakailangan talaga verbally, isi-share natin ang ating Panginoon. Verse 15, ituloy natin yung talata. Sabi diyan, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya na nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niya ang mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. So ito yung practice talaga na makikita nating nais at iniutos ng ating Panginoon yan. Kasi ang sabi niya bago siya umakyat ng langit ay go therefore and make disciples of all nations, teach them, di ba? Ituruan nyo sila, i-baptize nyo sila sa turuan nyo ng mga bagay ng lahat ng mga iniutos ko. So Pastor Bjorn, yun yung
masasabi ko sa bagay na to. Okay, salamat Pastor Melvin. Nandyan pa po ba si Brother Benjamin? Hello po. Yes, I'm there. Opo. May karagdagan pa po kayong Kasi katanungan? ang sinasabi kasi sa Bible, God is the same yesterday, today, and forever. Opo. So, kung utos niya, pinagpagawa yan noong panahon hanggang ngayon, hanggang kailan. Mhm. Yan, utos na yan, ipasulat. Ayan po. Siguro, Brother Benjamin, nagkakaiba po tayo sa... Kasi sa inyo po, literally, ay nais po ninyong i-apply po ito. So, sa amin po, tinitignan po namin yung mas mahalagang bagay, tungkol po sa bagay po na ito, na nasa puso at buhay po natin yung salita. Bakit yung bang nasusulat ay wala sa puso? Pwede po kasing masulat yan sa atin pong noo or dala-dala sa atin pong mga parte ng katawan po natin, pero hindi natin sinasabuhay. Pansinin po ninyo, kapatid, basahin ko po ulit. Mateo 23:5. Pansinin po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. 23:5. Pastor, pakibasa nga. Ayan, sige. Sabi rito, datapwat, ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao, sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. Okay, so napansin po ninyo, ginagawa na lang po nila ito para, para pakitang tao na lang. Kitang tao na lang. So may mas mahalaga. Kaya po kanina pa po namin dinidin, Brother Benjamin, na may mas mahalagang bagay. Sa puso at sa buhay ng isang tao ang salita ng Panginoon. Hindi ko kagaya ng mga Pariseo noon. Nilalakyan pa nga nila. Okay? Laki. Nababasa. Nakikita, Pastor Melvin. Pero yung kanilang puso, anong sabi sa kanilang Panginoon? Hypocrite. Kahabag-habag kayo. Ayun ang sabi ng Panginoon sa kanila. So, ayun po yung sinasabi pa po namin kanina po sa inyo, Brother Benjamin, tungkol po sa bagay po na yan. So, if I will do that, I am hypocrite. No, hindi ho namin sinasabi hong gano'n. Sinasabi mo ngayon eh. Ang sinasabi ho namin, kapag doon na po tayo nag-emphasis, sa bagay, nagdiin na tayo sa bagay na iyaon, at hindi na ito ina-apply sa atin pong mga buhay, doon po pumapasok yung pagiging ipokrito. Kasi ang sinasabi kasi, diyan sa Joshua chapter 1, 7 and 8, be strong and be courageous. Do not be afraid. Because God is with you wherever you go, whatever you do. He will never leave you nor forsake you. Keep this keep this order on your lips. Meditate on it all night. Be careful to do everything. Opo. Tama naman po yan, Brother Benjamin. Kaya nga po, kanina pa po natin po idinidiin po sa inyo po dito. Kung sa inyo po, gusto nyo po yung i-keep literally and literarily, sa amin po, kinikip po namin yan figuratively, okay? Sa mas malalim po niyang kahulugan na walang iba, makita sa buhay at sa puso ang salita ng Panginoon. Okay po? So in a way, sinusunod natin siya. Yan. Pastor Melvin, hindi natin siya hinihindian. Okay? Magkaiba lang po tayo ng pagsunod sa bagay na yan. Brother Benjamin, halimbawa, nandun kayo, nakatira kayo sa mga lugar na pinipersecute ang mga Kristiyano, babandera nyo pa ba yan? Isusulat nyo pa rin po ba sa gates ninyo? Sa pintuan ninyo? Sige nga po, kung ayan ay, kung ganyan talaga ninyo siya ini-interpret. Bakit? Natatakot ba kayo? So, nawawala yung chance for evangelism. He is greater. Okay.
who is in you than he who is in the world. Tama naman So po the yun. Holy Spirit is in you, it's greater. Tama naman po yun, Brother Benjamin. Pero kung ini-interpret ninyo yan na wala nang mamamatay na Kristiyano, dahil mas greater yung Panginoon, ang dami nang na-persecute ng mga Kristiyano at namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Tama po yun, Pastor Bion. Kasi kung titingnan natin, gaya nga na binabanggit natin kanina pa, may ibang kaparaanan para mas ma-evangelize natin. Kaya gaya ng binabanggit natin, kung gusto yan, isulat ni Brother Benjamin sa kanyang tahanan, wala pong problema, wala po kaming tutol sa inyo. Pero yung mga kapatid po natin na hindi nagpa-practice nito, ay hindi natin po pwedeng sabihan na sila ay makasalanan na o sila ay hindi na sumusunod sa ating Panginoon sapagkat gaya ng binanggit natin, meron pong practical application ito. Ano po, yung mga pilakterya na yon na binabanggit dyan ay dahil nga nasa ulo siya, nasa kamay siya, pag tinignan natin, ito ay tumutukoy sa dapat isa puso natin, isa isip natin, isa gawa natin, di ba? Kaya nga dito yung binasa ni Brother Benjamin sa Joshua, sa verse 8, yung this book of the law shall not depart from your mouth. Hindi talaga dapat maaalis yan. Kasi nga, una, dapat ay binabanggit-banggit mo siya, kumbaga minumuni-muni mo siya. Pero it doesn't mean na yung book na yon ay palaging nasa iyo. Laging yan ang bukang bibig mo. Wala ka ng ibang masasabi, di ba? So ang tinutukoy dito ay dapat makikita siya sa iyong pamumuhay. Advantage pag ang order ni Lord magagawa mo, yan sinasabi ng John 15:7, if you abide in me and my word abide in you, you can ask everything you wish and it should be done for you. So kung masunod mo ang pinapagawa ng Panginoon, makahingi ka kahit ano. Kaya nga po, Brother Benjamin, sinasabi pa po namin kanina na mahalagang bagay na maisa puso natin at maisabuhay natin ang salita ng Panginoon. Ayan po, maraming salamat po sa inyo pong katanungan at mapaglingkuran din naman po natin po yung iba pong nasa linya pa, Brother Benjamin. Okay. Thank you very much. Maraming God salamat bless you. po sa inyo. Maraming salamat po. God bless you po. Ayan, maraming salamat, Brother Benjamin, sa inyo pong katanungan. Ayan, meron po tayong nasa linya na may nag-stay pa po ba? Yung tumawag po sa kabilang linya? Uy, nawala na rin. So, ayan. So, dako tayo, Pastor Melvin, sa tignan natin ang ating mga kapatirang pinangakuan nating i-mention kanina sa ating Facebook at saka sa YouTube, Pastor. Mag-mention tayo dito ng excuse me. Tingnan natin kung may mga tanong pa rito. Ilang mga names. Ayan. Mag-shoutout muna tayo. Nandito sa atin ngayon si Sister Teresita Galapon, Sister Tess Penamante, at ganun din si Mangyanan. Nanonood po siya sa atin. So maraming salamat po, kapatid, no? Sa inyo pong panonood at pagkikibahagi sa atin pong programa sa mga sandali pong ito. Pastor, puntahan natin yung next question po natin. Sana makabalik po yung nasa linya po kanina. Ayan. Pwede po kayong tumawag sa 0961-722-7777, 0945-833-7000. Ayan. Dito po sa slide number 4 from Ligaya Karta. Ang sabi niya dito, tanong lang po, kasama pa ba ang mga hirang na magdadanas ng kapighatian o iingatan ng Diyos ni isa walang mapahirapan ng mga manguusig hanggang dumating si Kristo? Ayan. So, ina-analyze ko, Pastor, yung kanyang tanong. Bali, ang pinakatanong niya ay, kasama pa ba ang mga hirang? Ito yung mga anak na ng Diyos, ano? Mga ligtas. Mga naligtas na magdadanas ng kapighatian. Hindi kaya related yung tanong niya, Pastor, doon sa teaching na
ang church ay irarapture na before sa tribulation. Oo. So parang ganun siguro yung Oo, kanya, no? na parang yung church hindi na makakaranas ng tribulation. Baka ganun kaya yung konsepto niya. So siguro kung yun yung pinaka-concept, kasi may mga nagtuturo nga niyan, yung tinatawag din nating na parang ano siya premillennialism din yung turo na yon, na nagtuturo na prior of second coming, magkakaroon muna ng 7 years na tawag rito, na kapighatian. Ano? At doon daw sa 7 years na yon, yung pasimula nun, darating si Jesus, invisibly, kukunin yung mga banal, dadalhin doon sa langit. And then, sa period na yon, ang mangyayari naman, yung bayan ng Israel daw magbabalik loob sa Panginoon, and then sila yung tutulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, kumbaga, pag tinignan natin, yun na yung secret rapture na katuruan na hindi dadanas yung mga hinirang ng Diyos ng kapighatian. Pero pag tinignan po natin ang Biblia, makikita natin na napakaraming mga warning sa Bible. Halimbawa na lang, yung dito sa John chapter 16 verse 33, basahin po natin ito. John 16 verse 33, ito yung sinabi ng ating Panginoon. Yan. So babasahin po natin dito sa ang Biblia na translation. So ipa-flash lang po natin sa ating screen ang Juan 16 verse 33. Sabi diyan, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Ang kausap dito, Pastor Bjorn, ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang mga alagad, na sila, kahit sila ay mga hinirang, kahit sila ay mga alagad na mismo, mga apostol ito, hindi sila exempted doon sa kapighatian. So mararanasan pa rin po nila yan. Ganon din, sabi nga ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, tignan po natin, 2 Timoteo 3:12, ganito natin siya mababasa. Sabi rito, sa atin pong screen, oo, lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. So lahat daw ng tao na gustong mabuhay ng may kabanalan, magbabata ng pag-uusig, Pastor Bjorn. So dito may kita natin na hindi exempted sa kapighatian ang mga tao ng Diyos. Pero ang kagandahan, ang Diyos naman nangako siya ng kanyang proteksyon. So iingatan niya tayo. Hindi niya hahayaan na tayo ay totally na madaig ng kapighatian na ito to the point na iiwan natin ang ating pananampalataya. Oo. Ang Diyos pa rin ang magpapalakas sa atin. Alam mo, nung unang mga kapanahunan, yung mga martir, Pastor, no? Kahit nabuhay yung kapalit nila, no? Kahit physically masakit yung nararamdaman nila kasi sinusunog sila, pero nagagawa pa nilang umawit ng mga himno. Di ba? Nagagawa pa nilang umawit ng mga himno. So, iba kasi talaga yung kasiyahan sa Panginoon. Amen. Na yung kasiyahan na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa kapaitan ng buhay sa sanlibutan ito. Merong binabanggit sa Revelation chapter 7, Pastor. Siguro umpisan natin para malaman lang natin yung context, no? Sa chapter 6 muna, verse 17. Yan. 6:17. Sabi niya dito, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. Yung kanila diyan ay nandoon yan sa may 15 and 16, yung sa nakaupo sa luklukan, okay, at saka yung kordero na binabanggit diyan, pagdating nila pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sabi dito, dumating na daw yung dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo? Isang katanungan ang binanggit dito. Sino ang makakatayo? Yeah. Yung katanungan sa chapter 6, Pastor Melvin, ay sinagot ito sa chapter 7. At ang chapter 7 talks about 144,000, at sa ibang description, binanggit itong great multitude. Amen. So kung titignan natin, mga kaibigan at mga kapatid, ito po yung mga ligtas. Bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Ano po ang dinanas nila
Pansinin po ninyo mga kaibigan at mga kapatid sa verse 14. Ang sabi niya dito, 7 verse 14 ng Apokalipsis. 7:14. At sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ano? So, pansin mo, Pastor, no? Yung bayan ng Diyos, dumaan sa malaking kapighatian. Hindi sila exempted, Pastor. Oo, ano? hindi sila exempted. Ano? Makakaranas, pero ang Panginoon ang kasama natin sa karanasan na yan. Meron akong nabasa, Pastor. Sabi niya, tayo daw ng mga Kristiyano, we are not fighting for victory, but we are fighting from victory. Amen. Okay? Dahil ang Panginoon ay nagtagumpay na, tiyak na yung pagtatagumpay. Amen. Okay. Ayun ang sabi ho ng nabasa ko. So maraming salamat po sa inyo pong pinadalang katanungan. So ipahabol natin tong isa pa, Pastor. Okay. Ang sabi po dito, tipili tayo ng mas maikling tanong. Dito, ang sabi niya dito, may pinadala po dito sa Revelation, sa slide number 5. Maikli lang naman to. From Gilarawan, John T. Sabi niya, good evening po, Brother Johnson and Pastor Bjorn Capiendo. May tanong po ako, ano ang ibig sabihin ng nasa Revelation 1:8 na pati ang dughang kay Kristo ay makakakita sa pagbalik ng Panginoon? Salamat. Ano kaya yung dughang, Pastor? Ayan. Siguro basahin natin ito para maintindihan natin. Habol natin sa loob ng 2 minutes. Ayan. Hindi ko alam kung ito anong dialect yun eh. Baka pati yung mga pumatay kay Kristo siguro. Ayan. Sabi dito sa Pahayag 1:8, basahin natin sa ang Biblia. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan, at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ayan. Okay. Verse 9, tingnan natin sa verse 9. Baka nandun yung tanong niya. Ang binigay kasi niya sa atin ay verse 8. Akong si Juan na iyong kapatid, iyong karamay sa kapighatian at sa karian ng pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos. Mukhang hindi ito yung kanyang tanong. Baka ang tanong niya ay nasa talatang Kasi kahit yung makikita 18. daw. Hindi, baka 7. Kasi Verse 7. makakakita raw sa kanyang pagbabalik. Parang ganun yung context niya eh. Okay. Ito, sa verse 7 yung makikita sa kanyang pagbalik. tanong. Sabi Siguro. dyan, narito siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at nakikita siya ng bawat mata at ng mga nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaguhoy dahil sa kanya. Gayon din, siya nawa. Siguro ang tanong ng ating kapatid, ano yung ibig sabihin na yung mga nagsiulos kay Jesus ay makikita? So, ang maikling sagot ko po dyan, Pastor Bjorn, ay yung mga umulos talaga kay Jesus, sabi ng Bible, sila ibubuhayin para masaksihan nila yung ating Panginoon. Ang tawag nga natin dyan, yung special resurrection, para maipakita sa kanila na yung kanilang inulos, yung kanilang itinakwil, walang iba kundi ang Mesaya, walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. Amen, amen. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan at mga kapatid sa inyo pong mga pinadalang mga katanungan at sa inyo pong pagsama sa amin. At maraming salamat, Pastor Melvin, Maraming salamat din, sa Pastor. pagsama sa programa pong ito. At tayo po'y mananalangin, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Manaming banal